panahon ito ng paglilitis, pag-uusapan natin ang confidential funds. Ito ang budget para sa mga sensitibo at surveillance-related activities upang suportahan ang mandato ng mga civilian agencies. That a budget is intended for confidential operations does not mean that the conduct of the officials involved in the handling of people's money is exempted from the demands of transparency, scrutiny, and accountability. Public office is a public trust. Yan ang sabi ng konstitusyon. Sakop nito ang lahat na nasa gobyerno. At ang utos na yan ay hindi pwedeng balewalain dahil confidential lang o confidential ang pondo. Ang confidentiality ay para protektahan ang lehitimong operasyon at informant. Hindi ito pahintulot para mag-imbento ng pangalan at dokumento. Hindi ito palusot para ibulsa ang pera. Kung confidential ang pondo, lalo pa ngang mataas ang pananagutang kaakibat nito. The Constitution entrusts this court with the solemn duty to determine whether the respondent Vice President committed culpable violation of the Constitution, graft and corruption, and betrayal of public trust. The evidence will show that she did. This case, Article 1, is about 612.5 million in confidential funds entrusted to VP Sara Duterte through the Office of the President and the Department of Education. This is not about one missing receipt. This is not about a clerical error or accounting mistake. The evidence will reveal a pattern, a systemic course of conduct that, taken as a whole, demonstrates graft and corruption and betrayal of public trust. With the permission of the Honorable De Lima, yes, Counsel for Your Honors, Respondent. again, Your Honors, I think we have to object to the statements being made by the Honorable De Lima, with all due respect, of course. Your Honors, they can do that through the offer of their evidence, Your Honor. Chair will instruct the this is Honorable De Lima another- to kindly limit her statements. I was listening Ayun na, puro kasi propaganda eh. Puro propaganda, hindi ayusin eh. Puro ano. Putang ina, magpakita kayo ng ebidensya, hindi yung speech kayo ng speech dyan. Magpresenta ng ebidensya, ipresenta na kagad yung taong, yung witness, hindi yung putang ina ninyo. Pinagalitan na nga si Luistro dyan, pinagalitan na si Kapunan dyan, tas ginawa nyo na naman, pukin ang ina nyo. Mga gago talaga kayo. In the beginning, it was okay, Honorable De Lima, but later on, you did make conclusions of law already, which the chair orders to be stricken from the record. You may wind up, Honorable De Lima, but kindly avoid conclusions of fact and law. O, di ba, sinasabi naman na yan, kabobo-bobo nyo. Kayo magsasabi ng mga conclusion of facts and law because trabaho yan ng Senado to know kung may mga paglabag ba, hindi yung putsang ina kung makapagsalita na kayo. Kala ninyo tapos na yung kaso eh. Mga inutil eh. Your Honors, please, if I may just be given just Yes, a few seconds. Your Honors, ang naging problema natin nung huling pagkakataon na pinayagan natin yung ganitong statement at sinasabi na nga ng presiding officer is kahit naman i-strike off the record natin, narinig na po at nasabi na. So to allow, Your Honors, again, a continuation of such is really goes into the matter of fair play, Your Honor. Galit na si Powa, no? Tama yung sinabi ni Powa. Sinabi na ni Cayetano, ni Senator Cayetano na babae. Pucha, nasabi na eh. Tapos, pinapabayaan ninyo na marinig, tapos ipapa-strike out nyo. Itang ina, yun nga ang plano nitong mga hayop na ito. Kaya nga inuulit-ulit nila yung pagkakamali niyan. Dahil ang plano nila, propaganda. Regardless, tanggalin nyo yan o hindi, wala man pakialam ang tao kung ano yung naisusulat dyan sa putang inang hearing na yan. Yung isinabi na, hindi mo na yun makakalimutan, nasabi na yun eh. So, lugin-lugi. Ito na sinasabi natin eh. Kaya nagagalit na si Powa. Tira mo yung mukha ni Powa. Hindi pa pwede yun, sir. Na pinababayaan natin magpropaganda itong mga ito. Honorable De Lima, Again, with all kindly due respect, wind up. Again, you were forewarned beforehand to kindly limit your statements. Hence, you are faced again with a similar situation. Kindly wind up, Honorable De Lima, and call your witness. Ang dami pong malalampasan. Ulul, gago. Putang ina nyo. Ipakita nyo yung ebidensya nyo. Walang malalagpasan kung matino yung mga pukin ng ina-ebidensya nyo. Ang daing malalagpasan, ulul. Hindi mo trabaho mag-speech dyan.
Ang trabaho ninyo is to present the evidence, palakasin yung kaso ninyo, hindi yung na gano siya, naka-culpable violation of the Constitution, ulul, puking ina nyo. Kaya nga nandiyan dyan si Inday Sara to prove yung kanyang culpable violation of the Constitution. Just prove it, hindi yung papanay ang speech nyo dyan, gago. Ang ina nyo. Sa aking opening statement, because Yes, this is but, supposed to be an again, overview it is the of the court's case, position, the overview of the evidence. to let the witnesses speak, not the counsels, insofar as the evidence is concerned or conclusions of both fact and law. Kindly wind up, Honorable De Lima. I submit to your honors, and so I will wind up. Kapag ang isang impeachable officer, tulad ng pangalawang Pangulo, ay nabuso ang kapangyarihan sa paraang sumisira sa accountability Same o objection, Your sumusuway Honor. sa Yan na naman eh. pananagutan, dapat pa ba siyang pagkatiwalaan? Dapat pa ba siyang manatili sa pwesto? When the Filipino people entrusted their Ay na, money nag-i-speech to ka na Vice naman President eh. Sara Duterte, was that trust honored? That question will not be answered by politics, by general denials, by press releases. It will be answered by the witnesses, by the documents, by audit, and by the evidence. And the Boo, wala. prosecution is ready Oh, to present tangina. it. Sa kabuuan ng ebidensya, makita Tama na mo yan. ang mga simpleng irregularidad ang nangyari. Objection, Your Honor. Malinaw Again, ito. objection, Your Honor. Honorable De Lima, I would have to Sistematikong stop paraan. you. This is out of I would have line. to stop you at this point. The continuing objection of the respondent is duly noted. I would have to stop you at this point. And I have to my stop due now. apologies, but kindly call your witness already. Thank you, Your Honors. I submit. Thank you very much. Oh, di ba yun lang naman ang plano ng mga putang ina nito eh. Ang plano ng mga yan, sirain lang si Inday Sara. Hindi nyo na kayang sirain si Inday Sara. Wala na yan, yung mga speech nyo ganyan ga. Tangina, ang kaso mo, drugs. Ang kaso mo, drugs. Binibembang ka ng dalawang driver mo. Putang ina, may mga asawa yan. Ang kapal ng mukha mo magsalita para sa, para sa prosecution. Walang hiya, wala kang dangal. Kindly call your witness, Representative Chua. Ng encashment ng 4 na cheque payable sa isang Gina F. Acosta sa halagang 125 million each sa mga sumusunod na cheque. Una, Land Bank Check Number 0000244027 na may petsang December 20, 2022. Ikalawa, Land Bank Check Number 0000244053 na may petsang January 31, 2023. Ikatlo, Land Bank Check Number 0000245511 na may petsang April 18, 2023. At ikaapat, Land Bank Check Number 0000245664 na may petsang July 13, 2023. Tatlo, na ang mga nasabing cheque ay lahat pinondohan ng Philippine Treasury at nilipat sa account ng Office of the Vice President. Kaapat, na ang 4 na nasabing cheque ay personal na iningcash ng isang Miss Gina F. Acosta bilang SDO o Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President noong December 20, 2022, February 6, 2023, April 25, 2023, at July 14, 2023. Ikalima, bilang Department Manager ng Land Bank, Showball na nagtrabaho sa Land Bank of the Philippines bilang isang empleyado. Nagtrabaho po ako sa Land Bank for 32 years na po. Okay. So, bago po ang inyong retirement, ano po ang inyong naging posisyon sa Land Bank kung meron man? Ako po ang Department Manager po sa Land Bank Show Boulevard Branch. Okay. Sabi ninyo, kayo ay isang Department Manager ng Land Bank Show Boulevard. Madam Witness, ano ba ang ibig sabihin ng Department Manager? Ang Department Manager po ay kagaya rin po ito ng isang branch manager ng isang bangko po. Okay. So parang branch manager din po. Ngayon, bilang Department Manager, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, ano po ba ang inyong functions and responsibilities?
Ang main function ko po as a branch manager, ako po ang nag-oversee sa lahat ng transactions po ng branch, particularly po sa opening ng accounts, deposits, encashments, withdrawals. Kasama na rin po dito yung pagmamarketing po and other administrative functions. Okay. Now, kanina, Madam Witness, sabi mo, kayo ay Department Manager sa Show Boulevard Branch. Now, ang tanong ko po, kailan po kayo nagsimula maging Department Manager ng Show Boulevard Branch? Kailan hanggang kailan po? Kung maalala po ninyo. Nag-start po ako sa Landbank Show Boulevard Branch noong May 2017 until po nung mag-retire ako ng January 2024. Okay. Now, Madam Witness, nandito po ngayon kayo sa impeachment court. Ang tanong ko po sa inyo, bakit po kayo nandito ngayong araw na to dito sa impeachment court kung alam po ninyo? Nandito po ako sa araw nito dahil po naka-receive po ako ng subpoena from the Honorable Impeachment Court to testify po yung knowledge ko regarding po doon sa impeachment trial po ngayon ni BP Sara Duterte. Okay. Now, Madam Witness, ano naman po ang kinalaman ninyo sa impeachment trial ni BP Sara Duterte kung meron man po? Tungkol po ito sa 4 na cheque po ng OVP na in-encash po sa Landbank Show Boulevard nung ako po ay branch manager. Okay. Ngayon, binanggit po ninyo 4 na cheque. Ano po itong 4 na cheque ang binabanggit po ninyo? Yung 4 na cheque po ito ay nakapangalan po kay Miss Gina F. Acosta na may amount pong 125 million each. Okay. Madam Witness, bakit naman po kayo pamilyar dito po sa 4 na cheque na binabanggit po ninyo? Familiar po ako dito kasi ako po yung nag-oversee ng encashment na to nung ako po ay branch manager po ng Show Boulevard Branch. Okay. Now, Madam Witness, kung ipakikita po sa inyo itong 4 na cheque na in-encash po ninyo sa Show Boulevard Branch, pag ipakikita po ito sa inyo, itong kopyang ito, ma-identify po ba ninyo ito? Opo. Okay. Madam Witness, Your Honor. Just yes, Choco, Counsel thank for you. Sponsor Call. What is your pleasure? Okay, just to expedite the proceedings, Your Honor, we are willing to stipulate that the witness has the ability to identify these checks. okay. Has the ability to identify the checks. And we are also not questioning the authenticity of such checks, Your Honor. For the reference of the senator judges, you're referring, Attorney Poa, to the 4 checks which are common exhibits of both parties. That is correct, Your Honor. Can we, just to confirm, ang clerk of court is directed to kindly show on the screen the checks being stipulated to and admitted by the respondent. It should be exhibit P128 to P128A1 for the prosecution and exhibit D1 that the counsel for respondent has stipulated and so admitted these facts. Counsel from the panel of prosecutors, kindly proceed with other items given the stipulation by the counsel for respondent. There's no need for Thank this you, witness to Your Honor. testify in these matters anymore. Thank you. I'm Okay, counsel thank for you, Your respondent. Honor. Your Honor, Madam Witness, dahil po yung harap ng cheque ay inadmit na po ng ating defense, pupunta po tayo dun sa baba. Meron po ako nakikita dito sa screen na image na nakalagay po sa baba at ito po ay... Ito po ay nakamarka bilang exhibit P-Roman numeral 1-28-A-1. Madam Witness, ano po itong imahe na nakikita po natin sa baba? Kung alam po ninyo. Sir, pwede po ba ako makahingi ng copy? Medyo Your Honor, may we request... Assisting counsel is authorized to approach the witness as well as assisting counsel from... Yung imahe po, yan po. Doon po sa isang malaking box. Yung malaki. Ano po yan? Ito po yung mga pirma po ng mga empleyado ko po noong time na na-encash po yung check. Okay, nasaan po yan? Saan bahagi po ng cheque yan? Doon po sa 3 boxes. So, yung, Madam Witness, pwede po pakilapit po yung inyong... pakilapit po sa mic yung... Para marinig po tayo. Yan. Okay. Yan pong imahe dyan po, sa baba po ng... di ba yung taas po? Yan po yung harap ng cheque. Ano po yung imahe na nasa baba? Ano po yan? bali po, ito po yung signature verified by po ang nakalagay. Pirma po ito ng aming verifier. Okay, saan po nakalagay yan? Sa may? Sa upper ano po. Sa dorsal? Sa likod dorsal po side ng ng cheque. Okay. Opo. Now, Yung una Madam pong Witness, box. dito po sa box na to, mayroon ditong 3 maliliit na box. Pwede po bang mai-request yung box na to na medyo palakihan at i-zoom po? I-zoom po, papalapit. Yan. Pwede po bang pataas? Pataas, paharap. Pa-rotate po, paki-rotate. IDs na napresinta. At the same time po, na-check niya rin po sa system na ito po ay may advice na galing po sa Office of the Vice President na pwede na pong i-release. Okay. Now, pupunta po tayo sa susunod na box na may nakalagay po ditong posted by. At meron din po ditong mukhang pirma. Now, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, kaninong pirma po itong nakalagay sa posted by? Kung alam po ninyo. Ang nakapirma po sa posted by ay kay Teller po. Okay. So, Madam Witness, pag pumirma ang isang teller dito sa box na to kung saan nakalagay ay posted by, ano po ang ibig sabihin ng kanyang pirma? Kung maalala po ninyo. Ang pirma po ni Teller, ang ibig sabihin po nito ay na-encode na po niya sa system ang lahat po ng detalyado ng cheque. Okay. Now, pupunta na po tayo
sa ikatlong box na may nakalagay pong approve by at meron din po ditong mukhang pirma. Now, Madam Witness, kanino naman pong pirma ito kung kilala po ninyo? Pirma po ito ng aming approver. Okay. Pag pumirma po ang approver dito po sa box na to, ano po ang ibig sabihin ng kanyang pirma? Ang ibig sabihin po ng pirma ng approver ay nakita niya po na ang proseso ng pag-verify po sa cheque ay dumaan po sa tamang proseso at ito po ay pwede na pong in-cash. Okay. Now, Madam Witness, bakit po kayo pamilyar dito sa tatlong pirma na binanggit po ninyo? Sila po yung aking mga staff nung ako po ay nasa Land Bank Show Boulevard pa po. Ako po yung branch manager. Okay. Now, Madam Witness, ang susunod ko pong tanong sa inyo. Kailan po na-in-cash itong checking ito? Kung maalala po ninyo. As shown po dito sa dokumento na to, ito po ay na-encash ng 20 December 2022. 20. Okay. Now, sabi po ninyo, as shown dito sa record. Ano po bang record ang binabanggit ninyo, Madam Witness? Ito po yung validation ng teller na naka-appear po dun sa ilalim. Now, Madam Witness, pwede po ba pakituro po sa amin? Nasaan po dito sa parting to ng dorsal side Ito ng po. cheque, yung binabanggit po ninyo? Nasa ibaba po, lower right portion. Lower right Hindi portion. naman Pwede po bang dinideny ni Inday Sara paki-zoom para po yung mas pera malinaw? na yan. Para po sa O, mas natanggap makita na po nila. natin Tinan mo, maigi. December 22 nila natanggap yung pera na yan. December 22 nila napa-encash yung pera na yan. Yan. Ilang araw na lang matatapos yung Saan po dito? Ano pong from nakalagay? 22 to 31. 20 Ilang araw na lang? December- Siyam na araw na lang 2022. yun. Yan. O 9 days. O paano Okay. mo i-ano lahat yan? I-disburse lahat yan. Now, Madam Witness, diba? Yun yung kailan issue nilagay ang dito markang eh. ito? Kung alam po ninyo. Natanggap talaga Noong yung time pera po ng na yan. encashment. Okay. Na-disburse yung pera na yan. Pumunta na Pupunta tayo na po sa tayo kung saan sa na-disburse pangalawang yung pera na dokumento, yan. Madam Witness. Inaamin naman ng Office of the Vice President na Ito po. natanggap nila yung pera na yan. Ang Ito po malangya, ay oh. yung check Kabobohan number naman to. Aksaya kayo sa 00 oras. Punta na tayo. Natanggap yung pera. 22 na may days. petsang January Naubos. O 31, 11 days. 2023. Naubos. At Saan payable sa napunta? isang- Saan again, dinala ng Miss Gina Office of the Vice F. Acosta President? for Ganun. 125 O dito dinala. million O kay Mary pesos. Grace Now, Piatos. Madam Witness, Ilabas ano na po yung ang kagad. relasyon ng checking ito sa Tangina mga niya, checking pinahahaba nyo pa yung usapan. Wala yung namang pong cheque kakwenta na ko yan eh. ay isa po sa mga apat na cheque po na na-encash po ni Miss Gina F. Acosta nung ako po ang branch manager. Okay. Madam Witness, hindi ko na po itatanong sa inyo yung taas dahil yung po ay inadmit na at inistipulate na po natin. Pupunta po tayo doon sa lower portion kung saan may nakalagay na Exhibit P-Roman numeral 1-28-B-1. Now, Madam Witness, ano po itong imahe na minarkahan ng nasabing exhibit? Kung alam po ninyo. Ito po yung likod ng cheque po. Okay. Now, bakit po pa kayo pamilyar dito po sa checking ito, Madam Witness? Ito po yung in-encash nga po nung ni Miss Gina Acosta nung time ko pong manager sa Land Bank Show. Okay. Now, Madam Witness, pupunta tayo dun sa malaking box. Pwede po bang paki-zoom in ulit yung malaking box? Pwede po paki-ipat niya tayo po. Yan. Now, Madam Witness, kagaya po ng naunang cheque, ito po ay may 3 boxes doon at nakapaloob po sa malaking box. Doon sa kaliwa, may nakalagay po dito, signature verified by, at meron din pong mukhang pirma. Now, Madam Witness, kaninong pirma po to? Kung maalala po ninyo at kung kilala po ninyo. Gaya po na sabi ko kanina, ang nakapirma po sa signature verified by ang verifier po ng branch. Okay. Now, Is July 14, 2023, correct? Stipulate, Your Honor. So stipulated, counsel from the panel of prosecutors, the Honorable Chua, given the stipulation, these are now deemed admissions for the information of the Diba, dina-admit na nila, huwag nyo na pahabain. Pumunta na tayo kay Mary Grace Piatos. Wag na natin Senator, wag na natin judges, pahabain. Diretso and na no tayo room for doon kay testimony Mary is Grace necessary, Piatos. Game na. to be presented by the panel of Pucha, ina, prosecutors. You may itong proceed, check na to, Honorable Chua. natatanda mo. Oo na nga, tinanggap na nga nila yung pera na yan. Okay na yun. Wag na natin pahabain. Rekta na, rekta. Remark, Your Honor, as our Exhibit P, that's Roman numeral 1-28- A-1 for the first check, Your Honor, and for the second check, Your Honor, Exhibit P, that's Roman numeral... Recall. Okay. Now, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, paglabas po nila, meron po ba sa bangko na empleyado na tumulong sa kanila para bitbitin po itong bag, kung meron man po? Wala po, sir. Bakit po wala? It's against bank policy po na tumulong po sa mga kliyente, ang mga empleyado or even po yung security guards po namin. Bakit po yun against sa bank policy, Madam Witness? In case po na for safety and security measures din po, para po hands off na po ang bangko once na ma-release na po yung physical cash po. Okay. Now, Madam Witness, ito pong huling tanong ko. How much po in total, Madam Witness, ang winidraw in relation po dito po sa 4 na checking binabanggit po ninyo? Ang total po ng 4 na cheque, mga kalahating bilyon po. Okay. That would be all, Your Honor.
Thank you. Yun na yun. O, game. Honorable Chua, Cross from the Council for Respondent, Attorney Po. You may proceed when you're ready, sir. Nothing to cross, Your Honor, from our end. However, Your Honor, may I just make a manifestation just on the markings, Your Honor. Council may do so. Just on the markings of the check, we'd also like to put on record, Your Honors, that Walang cross. Hindi mo talaga i-cross. Bakit? Kasi nga, sinabi lang naman itong tao na ito na yung pera nakuha namin. Inamin naman yun ng opisina. Wala naman dinidina yung opisina na nakuha yung pera na yan eh. Putang ina niyan. Mga loko-loko talaga kayo eh. for check with ending 244027 dated December 20, 2022. This is marked by the prosecution on the face of the check as T-1-130-OVP. On the dorsal portion, it is D-1-130-OVP-1. For the second check, dated January 31, 2023, ending with 244053. On the face of the check, this is marked as D-1-131- Magtatanong You na have yung mga 2 minutes, sir. senador. Thank you, Mr. Presiding Officer. Miss Witness, Miss Constantino, diyan ba talagang account ng mga OVP sa bangko ninyo, sa show? Or si VP lang ang nag-open ng account yan sa bangko ninyo? Yung Office of the Vice President po. OVP? Opo. So, hindi lahat dyan may account ang OVP? Wala na po akong alam. Okay. Kaya nga po, tanungan natin, si dating VP Robredo po ba nagbukas din ng account dyan? Actually po, na-transfer lang po sa amin ang MDS account po ng Office of the Vice President noong pong September 2022 nung lumipat po sila ng kanilang office address sa Pioneer, Mandaluyong. Okay. Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal? Uy, ikaw nga, laki ng wini-withdraw mo eh. Laki ng wini-withdraw mo, sigurado ako eh. Normal ba na may ganyang pera, katulad ng pera mo, Erwin Tulfo, ang isang senador? O, lalong-lalo na isang dating broadcaster. O, na hindi naman cabinet secretary. O, ang may ganyang kalaking pera, halos 1 bilyon. Normal ba yon? Normal ba yon? Ha? Usual po ito. Unusual yung withdrawal. So therefore, kung unusual, Madam Witness, hindi po kayo nagtanungan lang, para saan po ba kayo ito? Kasi alam ko sa bangko po, nagtatanong ako po, nagbabangko ko sa privado, natatanong po yung staff ko, para saan ba gagamitin ni Sir ito, ni Sen? Hindi na ba ninyo tinatanong? Kasi po may advice naman po siya. So, kumbaga dumaan naman po ito sa proseso nila. Kaya, I don't think po na Pero magtanong pa kami. what is the SOP? Ano po yung standard operating procedure pag may mga malalaking withdrawal? Or exempted pag mga government agency, lalo po't mga matataas na ahensya ng pamahalaan? Wala na pong exemption. Kaya lang po itong sa particular na transaction po ng OVP, bali meron naman po kasi silang forward advice po sa branch. Okay. Alam niyo po ba na ito ay for intelligence fund, yung wini-withdraw? Hindi po. Hindi niyo po alam na Intel fund ito? Opo. Pero nagduda po kayo sa ganitong kalaking halaga. Is that Pag correct? nag-withdraw ka ba, Erwin Tulfo, nag-withdraw ka sa bangko, sasabihin mo pamalengke yun? Bobo talaga, putang ina. Sabi ko nga sa inyo, itong mga tangat na to, hindi na dapat nagtatanong eh. Putsang ina niyan, magwi-withdraw ka. O halimbawa sa ATM, pag nag-withdraw ka sa ATM, sasabihin mo sa ATM machine, saan mo gagamitin yung pera? Gago pera mo yun eh. Bank secrecy law eh. Withdraw mo yung pera, tatanungin ng teller sa'yo, ma'am, saan mo gagamitin yung pera? Putang ina mo, pera ko yan eh. Lalo na yan, opisina yan. Opisina yan, boss. Opisina ng Vice President yan. O, account ng Vice President yan. Saan nila gagamitin yung pera? Natural, sa trabaho ng Vice President. Tangin na bobo. Sa personal opinion namin sa bangko, parang syempre po, saan tayo gagamitin po yung cash na to? So, pero hindi naman po namin tinanong na. Kasi may advice naman po siya. Okay, panghuli na lamang po, Madam Witness. May other agencies pa ba na may account sa inyo? Marami naman po mga government agencies po sa Sa land branch bank. ninyo? Okay. Pero walang mga ganito kalalaking withdrawal? So far po kasi na-convert na po lahat kasi sila sa mga online system like yung sa ATM payroll. So hindi na po ganyang kalalaking mga withdrawals po nila. Thank you, Madam Witness. Thank you, Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Senator Judge Rafi Tulfo is recognized. You may proceed, sir, when you're ready for interjections and interventions. You have 2 minutes, sir. Madam Witness, magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Hindi masyado klaro sa amin yung sinabi mong mga bag ang pinaglagyan nitong 125 million. Anong klaseng bag muli? Sa pagkakaalala ko po, ito po isang mahabang bag na Mahaba? parang dinescribe ko nga po as Duffel like bag? Gym bag? gym bag po. Iba po kasi Gym yung bag. duffel bag sa bangko. So gym bag gano'ng kalaki? Mahaba po. Okay. Ayon sa BSP, ang 1 million, approximately 1 kilo. So that's 125 million. So si Gina lamang ang nagbitbit ng 125 kilos palabas ng bangko Ang alam ko pong assistance po na naalala ko po ay nag-provide po kami ng trolley. ng trolley. At mag-isa lang si Gina. May kasama po sila eh. Hindi ko lang po ma-recall. So ilang duffel bag po ulit? Mga 3 to 4 bags po. I mean, so 3 to 4. Bags. So, yung sa 125 Gym million. bags. Gym bags.
Dapat sigurado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Kasi kung 125 million at 3 gym bag, yung gym bag, ano lang kalaki yun? Mukhang hindi mahaba. Kakasya ba dyan 125 kilos? 31 million. Baka nagkakamali kayo. Mga 3 to 4 bags nga po. Dapat precise po kayo. Dapat ginadjot daw nyo yan bago paglabas. 3 bags ang lumabas, ang pinaglag. Oo. Puta, hindi pa pwedeng 3 to 4, 4 to 5, 6 to 7. Hindi pa pwedeng ganun, nanguhula ka, ma'am eh. Testigo ka dyan, dapat meron kang personal knowledge sa lahat-lahat ng mga bagay. So pag tinanong ka, ilang bag? 3 eksakto, hindi 3 to 4. Pwede ba yun? Hindi pwede nanguhula. Kailangan, alam mo. Ang inan to, manluloko. Yan. Hindi na po namin yan, ano po. Okay, sige. Pero dapat, you should be approximate, I mean, precise kasi we're talking of impeachment of the Vice President dito. Hindi dapat yung parang kalkulasyon lamang. As much as possible. Opo, mga ganun, 4 bags. Okay, 4 bags. Now, wala bang, kasi alam ko, pag ganun kalaki amount, kuminsan yung bangko nag-offer doon sa depositor na i-deliver yung pera sa lugar na gusto nilang pupuntahan ng perang yon through the what we call armored car, armored vehicle. Hindi ka na-provide na gano'n? Hindi po. Wala po kasi kaming memorandum of agreement regarding po sa services, cash services po, or cash delivery. So, hindi nag-request yung OVP ng cash delivery through armored vehicle papunta doon sa Wala the po, office? Okay. Curious lang ako, sino itong, meron pa isang pangalan nakapirma sa baba ng cheque, itong Rosaline L. Sanchez, sa pagkakalam mo. Kasi di ba sa baba, nakalagay Rosaline Sanchez and then Lemuel Ortonio, signatory doon sa pag-release ng cheque. Who are they? Authorized signatory po. Isa po siya sa authorized signatories po ng Office of the Vice President. Si Rosaline Sanchez, sino po ito? Sa pagkakalam niyo po? Ang alam ko po siya po yung sa finance. Sa finance. Okay, nabanggit niyo rin po prior doon sa withdrawal, you're given 1 or 2 days para makapag-prepare ng cash. Sino po ulit tumatawag sa inyo? Si Miss Queenie Masangkay po. Paano niyo po nalaman na si Miss Queenie Masangkay tumatawag sa inyo? Na-meet ko na rin po siya sa branch nung nag-open po sila ng MDS account po. Okay. Last na naman, usually pag ganun kalaking amount ang withdraw, sinisiguro nyo na yung pupunta doon sa bangko, yun yung authorized na mag-withdraw talaga ng, amount, ng perang yan. Kadalasan tinatawagan pa yung principal. Wala kayong ganung klaseng protocol in place? Wala na po kasi may advice na po siya. Wala na? May advice na po siya. May pera na. Okay, thank you. Bago po yung bell, Senator Judge Rafi. Oh, to dito their funds, tayo. or let's say if you were the manager sa OP and they had I don't know how much now 10 billion, you won't find it unusual kung 500 million, 250, 1 billion kasi nga usual means parate, unusual means bakit ganito kalaki, no? Because when I was in the DFA, there was a big storm and I've never dealt with Land Bank directly except for my personal account as sa sweldo ko as DFA secretary. But the president asked us, what can each agency do? So my staff then, si Yusek Ariola said, sir, maraming stock sa mga ports, airport at seaport. May isa tayong fund. Kung OFW sila, pwede tayong magbigay. So I think we had to withdraw 50 or 100 million. At sinabi ng branch manager, wala. And then it was a Friday. So I had to call the president of Land Bank and say, sir, mas stranded hindi. And then they sent over 50 or 100 million. So my point is, just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal or whatever. Tama po ba? Wala naman pong illegal doon sa encashment po. Because nga, may difference when it's a private account. So it's a private account and they don't usually, let's say, someone has a private account, commercial or private, meaning business or personal niya, they always withdraw 50,000, 100,000. This is theoretical, so hindi to covered ng bank secrecy law. Suddenly, we-withdraw ng 3 million, minsan nagtatanong, di ba? Dahil know your customer, di ba? Ganon din sa deposit. I'll just finish this line. Ganon din sa deposit, di ba? So, kung sweldo ko 30,000, every time nagde-deposit ako 30,000, biglang magde-deposit ako 2 million, tatanungin ako, sir, saan galing to? Right? Correct. Pero pag government, as long as you're dealing with the people you identified with, so whether that's DPWH, whether that's DOTR, basta everything's in order, magtataka ka lang pag sobrang laki ng amount, but then you'll release it. No? Kindly Thank you. wind up. Yeah, Senator that's all. Judge. Thank you. I was just clarifying that point. Thank you, Senator Judge. Po ang branch manager. Klaro tayo doon Klaro tayo doon. Walang problema. Maraming mga ahensya ng gobyerno nagwi-withdraw din ng ganyang kalalaking pera, baka mas malalaki pa. Kita nyo nga, mali-maleta yung dinideliver ng Mali-maleta yung dinideliver ng ng mga 18 Marines eh. So hindi dinideny ng Office of the Vice President that they withdrew or they had those check encashed in the banks. So walang problema ron. I-present na natin saan napunta yung pera, ganun. Diretso na. Senator Judge Aimee, thereafter Senator Judge Erwin Tulfo for his second round, Senator Judge Ontiveros for his second round, and Senator Judge Rafi for his second round. Senator Aimee, you may proceed when you're ready. You have 2 minutes, ma'am. Thank you very much, Presiding Judge. And this is a very simple question by way of information to the prosecution. During the Blue Ribbon Committee, a certain Jean Abaya was called as the resource person. As I recall, she was then the operations head of Land Bank Shaw and assumed the position of department manager thereafter. I understand, of course, that the prosecution has the right to choose your witnesses. I am simply curious, bakit
si Ms. Abaya na magtestigo ngayon, samantalang siya yung may personal knowledge ng encashment ng mga cheque na pinag-uusapan. Your Honor, The Honorable Chua may respond. Thank you, Your Honor. Your Honor, at that time, when this check was encashed, si Ma'am po, ang ating pong testigo, siya po ang branch manager, hindi po si yung nabanggit po ninyo. Yes, alam ko na siya yung branch manager, pero yung operations head at that time, si Jean Abaya. As a matter of fact, she was even able to say that the entire amount of the checks was withdrawn each encashment. So, ang lumalabas doon sa House hearing, kung naalala kong maigi, si Ms. Abaya ang direktang nakipag-deal kay Ms. Acosta, di ba? Your Honor, kung maririnig po natin yung kanyang salaysay, siya po kasi yung nakikipag-coordinate sa OBP. Siya In fact, nakikipag-coordinate or sino ang direktang nakikipag-usap kay Ms. Abaya? Kung ganon. Kay Ms. Acosta, sorry. Di ba si Jean Abaya? Pwede po Yun ang ako pagkaintindi ko doon sa House hearing. Pwede po akong sumagot. Yes, please. Si Jean Abaya po, siya po yung next in rank nung ako po ay branch Siya manager. yung- Next in my rank. Oo, yeah. Opo. Pero siya ba yung direktang nakipag-deal kay Ms. Acosta ng DepEd? Ako po ang direktang sa OVP po. Nakakapagtaka lang kung bakit nung House hearing, si Ms. Abaya ang siyang nagsabi ng direktahan na yung entire amount ng cheque was withdrawn each encashment. Hindi po kayo. Ba't nagkaganon? Your Honor, bali po si Gina Abaya po ang naging incumbent manager. Siya po yung pumalit sa akin as branch manager. So at that time, tinanong po nga siya. So since operations manager po siya, aware din po siya sa transaction. Pero natanong din po siya kung sinong direktang kumakausap sa cash division Okay. staff. So kaya po ako napatawad. Kayo yung direktang nakipag-usap. Opo. Kahit siya ang nag-attest na talagang buong amount ang withdraw. Ganun ba Aware yun? naman po siya sa mga transactions din po sa branch. Okay, maliban doon, Ms. Constantino, nung House Blue Ribbon, narinig ko, nung tinanong ni Congressman Luistro, sino ang nag-withdraw ng pera at linagay sa mga bag, nung una, sabi niyo, you didn't recall. Matapos noon, medyo may leading question si Congresswoman noon eh. Kasi ang sabi, do you recall Ms. Acosta? Do you recall Mr. Ortonio? Bigla ninyong naalala si Ms. Acosta at si Mr. Ortonio. Tama ba yun? Ba't nagkaganon? Nung una, hindi ninyo maalala. Pagkatapos noon, naalala na ninyo. Pwede Ano po ba talaga ang naaalala ninyo? Para klaro tayo. Pwede po ba nating balikan po kung yung transcript po talaga? Kasi baka po, ma'am, baka lang po, I'm sorry, may iba pong issue before. Tapos po natanong ako kung bakit ko po kilala yung dalawa. So baka po may iba Kasi pa nung pong una, story up behind. tinatanong kung nare-recall ninyo, sino naglagay ng pera sa mga bag. Sabi po ninyo na hindi ninyo maalala. Tama ba yun? Ang pagkakaalala Kindly ko po, wind up. ang pagkakaalala ko, sorry po. Ang pagkakaalala ko po, ang sinagot ko po yon na si Yes, Ms. Gina ang naglagay si Mr. Ortonio. Ang hindi ko po ma-recall kung sino po yung naglabas na ng cash. Ng, Kung hindi ng ko bags. tinatanong yun, hindi yun ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko, yung paiba-ibang sagot. Kasi nung una sabi nyo, hindi niyo maalala kung sino naglagay ng pera sa bag. Pagkatapos nung binanggit sa inyo, do you recall Miss Acosta, do you recall Mr. Ortonio? Naalala ninyo kung sino naglagay na yung dalawa? Bakit ganon? Yun lang po. Ang Kindly wind up, pagkakaalam, ma'am. Considering that Miss Acosta is allegedly the payee, bakit hindi nyo yun naalala kaagad? Doon ako nagtataka. wala po akong matandaan na sinabi ko na hindi ko ma-recall po yung naglagay ng pera sa bags. Ang alam ko po, nare-recall ko kung sino po ang naglabas ng bags. Okay, Outside the bag. balikan na lang po natin yung transcript Sige doon sa po. lower house Kung pwede at po. baka maipaliwanag ninyo sa amin na maigi. Maraming salamat. Sige The lady may avail for round 2 with the permission of Lupit, ha? Oh. So currently mga bossing, naka-recess po tayo ngayon. Hindi nag-cross ang defense kasi nga wala namang issue. Nag-withdraw yung pera, yung cash, wala namang issue dun. Kasi itong pinapatunayan nitong testigo na to, sabi ko sa inyo, nagsasayang lang ng oras tong prosecution. Ang sinasabi ng prosecution dito, totoo ba, nag-release ng pera? Nag-release ng pera, natanggap yung pera, in-acknowledge ng Office of the Vice President yung pera. Ang pinag-uusapan na natin dito, saan napunta yung pera? Doon kayo nagkakalat ng maling impormasyon na kay Mary Grace Piatos. Totoo ba si Mary Grace Piatos na ninakaw ni Inday Sara? Doon natin dapat patunayan. Ninakaw ba ni Inday Sara yung pera na yan? Yun. Hindi yung na-withdraw ba talaga yung pera na yan. Na-withdraw yung pera na yan, may pera talaga. Ang tanong, saan napunta yung pera? O napunta ba sa mabuti o sa masama? Ninakaw ba? Dapat yun na yung pinipresenta ninyo para makasave tayo ng time. 25 million araw-araw ang ginagastos ng Senado Tapos ganyan lang ang putang ina, nagsasayang kayo ng oras Ipresenta nyo na yung mga ebidensya ninyo na itong mga tao na ito peke. Halimbawa, ako si Mary Grace Piatos. Ako po talaga si Mary Grace Piatos. Natanggap ko po yung pera na yun, pero basketball player lang ako. Ganon. Hindi po talaga ako intel. Binigay lang po sa akin yung pera na yun. Oo. Ngayon, ang natanggap ko po, hindi po 10 million, kundi 700,000 lang. Kasi nga, sa kanila yung sobra akin, parang commission lang yun sa akin. Ako lang yung aamin ng tao na yun. Ganon. Pangina ninyo. Tinapatagal nyo pa yung usapan.
Oh, pero maganda mga bossing, manood tayo dyan. Pero ito yung i-expect ninyo ha. O, kita nyo, hindi nag-cross. There's nothing to cross. Wala kang kailangan patunayan sa mga sinabi ng mga yan. Totoo na may pera, totoo na may confidential funds, na-withdraw yung confidential funds na yan, nagamit yung confidential funds. Dapat nakafocus na tayo kung saan napunta yung confidential funds na yan. Nandoon ng blood bath, mga bobo.